Hi guys, welcome po sa ating A Chat with Cynthia. Fifth episode na po ito. And this time, I'm with Miss Ma'am Jen Gutang. Isa po siyang 43 years old and OFW. Hi ma'am, pakilala ka po. Hello po sa lahat. Ako po si Jen Gutang. Isa po akong OFW ng 15 years, I think. More than 15 years. Sa ngayon po, galing po ako dati sa Israel. 9 years mahigit po ako sa Israel. At sa Canada po, nandito na po ako ngayon sa Canada. Magsi 7 years na po ako sa Canada. Isa po akong breadwinner. Kaya kung nagtataka kayo na ang tagal ko na, no? Pero andito pa rin ako sa labas. Alam na po natin na ang pera ay madaling maubos. At saka pag breadwinner ka po, talagang yung sweldo nyo ay minsan kinakapos talaga. Nauubos at nauubos talaga po ang pera. Single ka ma'am? Yeah, single po ako. So ma'am, bakit mo po naisipang bakit mo gusto mag-invest sa stocks? Stock market? Dahil gusto ko po ng extra money, ay may extra income, at saka pang-prepare ko na rin po para sa retirement. Kasi siyempre, lahat naman po tayo, no, tatanda at may darating po talaga ang time na hindi na po natin kayang magtrabaho. So kung meron ka pong ipon, at least may mabubunot ka, lalo na pagdating ng panahon kung magkasakit ka. At lalo na po ako, kung single ako, hindi mo po alam kung sinong mag-aalaga sa iyo kung darating na panahon na tatanda ka, no? Kung wala kang pera. Alam natin ang reality sa Pinas. Hindi lang sa Pinas. Alam po natin ang reality. Pag wala ka pong pera, walang mag-aalaga sa iyo. Kasi sa ngayon, lalo na ngayon, yung mga bagong generation, no? May pamangkin ka, pero hindi natin alam kasi iba din yung buhay nila. Hindi natin alam kung aalagaan ka. So kung may pera ka po, kung may ipon ka, so pwede kang kumuha ng sakaling may kailangan ka, kung pagdating ng panahon na tumanda ka, kailangan mo ng assistant, may tutulong po sa'yo kung may pera ka. Marami po ang tutulong sa'yo. Marami po mag-aalaga sa'yo. Kasi may pera ka po, makapag-agawan ka nga pong alagaan. Pag may pera. Kaya nakikita ko po na itong pag-invest ay talagang malaking tulong pag kumikita ka na dito. Actually, nung nalaman ko itong invest po, na-excite ako dahil sabi ko, bakit hindi ko ito nalaman nung time nung nasa Israel pa ako? Kasi nagkaroon lang po ako ng pera nung nasa Israel ako dahil ang buhay po namin ay napakahirap. Yung sasabihin mong mahirap talaga, actually, kasi yung magulang ko ay walang permanent na work. Wala din kaming lupang sinasaka. Yung papa ko po ay isang karpentero, hindi sa isang kumpanya. Kundi kung mayroon lang kukuha. Kung walang kukuha po, di walang trabaho. Ano po papasok na Wala. Yung mama ko po is, kung ano lang ang available na job, po siya nasa bahay lang, yung wala po siyang So, naranasan ko po ang magtanim ng palay, magtanim ng mais, yung lahat ng mag-harvest. Bata pa po ako, nagtatrabaho na po ako sa simula. Naalala ko pa po nung basta bata pa ako, nasa elementary. Nag-harvest po ako ng mais. Biruin mo yung bata ka pa, nasa siguro mga, kung hindi ako nagkamali, grade 2 or grade 3 ako po. Nag-harvest ako ng mais, no? Tapos po kasi yan. Yung linya ng mais, hindi ko po alam kasi Bisaya po, hindi ko alam sa Tagalog. Tapos ilang linya ng mais, pag natapos mo yun,
pagod ka, tapos nung naibenta mo na, nakita mo na yung ano mo, yung kita mo, sabi ng mama ko, parang naawa yung mama ko na, kawawa naman tong anak ko. Pero, siyempre wala din magawa yung mama ko kasi nga, wala din naman silang maibigay, no? So, pagkatapos ng naka-harvest ng mais, tuwang-tuwa ka na. Yung kita ko po ng pagtatrabaho ko, pinili ko po ng notebook, ng lapis, ng papel. Tapos kung may extra konti, yun, bili ka po ng tinapay. Ang tuwa na ng bata nun. Lalo nung panahon ko po ay yung tinapay na tinatawag namin na munay. Ang laki pa nung time ng panahon ko. Diyos ko, ang tuwang-tuwa na ako nun. Tapos, habang kasi po kung galing ka sa mahirap, parang puno ka ng pangarap, no? Na maiahon sa kahirapan yung pamilya niyo. So, minsan, nangangarap ako, balang araw, ay aasenso din ako. Hindi po ako nangarap na maging mayaman. Aahon lang po sa kahirapan. So, isang target ko talaga dati yung makapag-abroad dahil yung kapitbahay po namin, yung mismong katabi ng bahay po namin ay ano po, abroad po yung anak. Tapos yung nakita mo na may nagpadala ng package. Tapos yung mga pamangkin niya ay nakasuot na ng mga damit na laman ng package. Tapos sabi ko, walang araw, abroad din ako. Tapos yung bang kumakain sila ng apple. Tapos nahihimal. Siyempre nung time na yun, yung apple, hindi naman yun basta-basta nabibili ng ordinaryong pamilya po. Parang isang pangarap yun eh. Bihira Parang, apple noon. hindi ko po alam kung kailan po ako, basta ang alam ko, malaki na po ako nakatikim ng apple po. So, nung, nung, nung time na yun, sabi ko, magsisikap ako at ayun na nga po, nakapag-abroad ako nung nung una ko pong abroad na sa Israel ako. Doon po ako medyo wala pa din akong pakialam sa nun, pera pinapadala ko sa Pilipinas. Lahat Dahil nga, yun, konti lang natitira sa'yo. opo, kunti lang yung pangangailangan ko lang. Dahil nga, nung pumunta po ako sa Israel, siyempre malaki po ang placement fee. Binabayaran ko, binabayaran ng magulang ko. Actually po, hindi po pinapautang yung magulang ko dati dahil nga sa sobrang hirap namin sinabihan yung mama ko sa bangko dahil inaano niya yung titulo ng lupa na anong tawag po? Yun po yung magiging collateral niya po para makapag-loan po sa placement fee ko po para papuntang Israel. Sinabihan po siya dun sa teller ng bangko na yung ilulon mo uutang po kayo ng ganyan kalaki tapos ilulon nyo yung collateral nyo po yung lupa nyo nandiyan ng bahay. Yung worth po ng bahay nyo ay hindi po worth sa pera na uutangin nyo. Makakaalis kaya yung anak nyo? Ganon ang sabi po. Parang niloko. Tuloy. Oo, pero siyempre, pag puno ka po ng pangarap, talagang gusto mo po yung Paano mo na, ma'am, yung stock market? Paano mo siya na-encounter? Sa Facebook, sa YouTube, TikTok? nakita ko po, ganito po kasi ang nangyari noon. Meron po akong kasamahan dito sa apartment na actually, isa din po siyang na nagpa-enroll po sa inyo. Yung pangalan po niya ay si G. Rose. Nalaman niya itong batang to. Pero di ba ikaw yata nauna? Ikaw nauna? Nauna po ako nagpa-enroll sa masterclass niyo po. Pero lumabas po kasi yung ads niyo po sa Reels sa Facebook. Dahil po siguro dahil isa po ang IP address namin dito sa apartment, siya po yung nagsisearch about business. Nagbasa po siya ng Rich Dad Poor Dad.
na book. Tapos meron pa po yan si Jeros po pa interview sa akin, yung natutunan po niya sa Rich Dad Poor Dad, yung tinatawag na apat na quadrant, yung meron pong business. Hindi po ako nakarelate noon, no, kasi hindi nga ako nagbasa. So, in-interview niya po ako doon about sa natutunan niya. Sabi niya, ay wala ka po, te, sa E quadrant ka lang po. Kasi wala sa iyo yung I, yung investor. Sabi ko, darating din ako dyan. Tingnan mo. Tapos, hindi ko po malaman, no, siguro naririnig ni Facebook yung pinag-uusapan, no? Kasi, bakit ka po lumabas sa ads? Sa Reels, lumabas ka po yung video nyo. Tapos, nung pinindot ko naman yung video nyo, kasi nga, lagi ko na naririnig si Jerose na nag-ano po siya about sa business, yung fourth quadrant. So, pinindot ko po yung one time, dumaan yung reels niya po sa wall ko. Pinindot ko po, pinanood ko. Tapos sabi ko, parang okay to ha. Sabi ko. Tapos mayroon ang nakagandahan po doon sa inyo po ay may free webinar po kayo. So, nung nakita ko may free webinar po kayo, tinry ko pong nagpa-register. Tapos ang ano po sa inyo ay masipag po kayo mag-email. Tapos, so nung nag-register po ako, kasi lagi po kayong nag-email na nag-update. So sabi ko, itry ko kaya to. Wala namang masama kung itry ko to. Total free naman. So, nagkaroon po ng, maganda pala to. At saka nung nakita ko po kayo, alam niyo po nung nung nagpa-enroll po ako ng masterclass niyo, hindi po ako nagdadalawang isip. Yung ewan ko po, pero maganda kasi yung pagkaano niyo, pagka-explain nyo. At saka ang nakagandahan po kasi sa class nyo po ay marami kayong pasyensya at madaling maintindihan yung pagka-explain nyo. Yung hindi po ako nagduda eh. Wala pong pagdududa. Hindi ko nga chinek. Talagang nung binili ko po nung nag-enroll po ako sa masterclass nyo, hindi ko nga yun chinek yung background nyo po o ano eh. Talagang sabi ko, sige na nga, parang maganda to, parang maano to si Ma'am Cynthia Fuller. Parang yung matyagang magturo, nakita ko, parang ang sipag naman itong yung maliit na bagay ay binibigay niya, yung hindi ka po selfish magturo. I mean, parang binibigay niyo lahat. Ultimo yung maliit na ikaw na po ang nagsisearch at ibigay sa amin ng mga estudyante. Nasa student na lang kung tsatsagain. Oo, nasa amin na lang po kung sisipagin namin na mag-aral. Pero ngayon sinisipag ka na, ma'am. Opo. Awareness mo. Tuloy mo. Oo, dahil nung una po talaga, siguro din dahil sa trabaho, no, kasi may trabaho po ako. So, after ng work, siyempre ang gusto lang mo po ay magpahinga. Ma'am, wait lang. Ibabat in ko lang kasi madaming mga OFW nagsasabi busy. Talagang Yes, pag nasa work. So, pwede mong ikwento parang paano mo nagagawa ng paraan na umattend ng live? Paano mo na isisingit given busy ka? Ilang oras ka ba nagtatrabaho? OFW ka? So, paano mo siya na isisingit kahit busy? Tas parang yung oras natin, syempre OFW ka, nasa Canada ka ba, ma'am, ngayon? Canada? Yes po, Okay, nasa Canada po. yung 6 a.m. sa inyo is 8 p.m. sa Pilipinas. Tama po ba? Tama ba? 7 p.m. po. Yung 6 a.m. sa inyo, 7 p.m. sa Pilipinas. Yes po. So, paano Kasi- mo nagagawa ng paraan na mag-aral given busy ka at OFW ka? Hindi tayo tugma sa oras. Pag may eagerness ka na po kasi, kahit na minsan antok ka pa, no, kasi maaga nga dito,
pag malaman mong may eagerness ka pong mag-aral, yung lalo na pag computein mo yung kikitain mo, parang ginaganahan ka po mag-aral. Pala Kahit yung wala drive, pa po, kahit wala pa yung kita. Pag wala kinumpute pa mo pa yung lang. kita. Oo. Kasi, siyempre po, napag-aralan mo na paano yung strategy. Wala pang kita, pero pag kinukumpute mo po yung kikitain mo, sabi mo, aba, wala. Nagbibigay po parang binubush ka. Nabubuhay na, yung eagerness. Oo. yeah. Pero dapat kasi aralin muna, ma'am. Kasi pwede rin talagang malugi. Oo, coach. Dapat aralin. Alam ko So, naman paano yung mo nagagawang, yung schedule mo, ma'am, paano? ganito. Ilang oras ka na nagtatrabaho, ilang oras ka natutulog sa isang araw. So, paano mo nagagawa ng paraan pa na mag-aral? Katulad ng ano ko, so galing akong work, uuwi po ako ng mga 5 o'clock. So mag-travel pa ako niyan. So makarating po ako sa apartment mga around 6 or 6:30 ganun, coach. Tapos pagdating ng bahay, magluluto ka pa kasi siyempre ikaw lang dito mag-isa. Ikaw din ang magluluto para sa sarili mo. Then after ko pong magluto, dahil nga sabi ko kailangan kong matutunan 'to, talagang binibigyan ko siya ng time bago ako matulog po, nanonood po ako sa recording niyo. Mga ilang oras? Pag Yun, everyday ba yan? Everyday? O hindi naman? yung sa ngayon po dahil ano lang po, sa weekend lang po ako nagtatrabaho ngayon. Hindi muna po ako ng part-time kasi nga tinututukan ko muna 'tong Aralin. yes, So, kasi ma'am, yung recording. ibang student na masipag mag-aral, parang yung kwento kasi nung isa kong student na 69 years old, parang ilang months niya talagang tinutukan na aralin eh. Pero ngayon monitoring na lang siya eh. Follow-up lesson na lang. Yung talagang focus is medyo tapos na siya, nasa follow-up lessons na siya. So yung una lang talaga ang pero dapat Oh, yung dapat may follow-up talaga, ma'am. yung simula lang po talaga mahirap Yung dapat mo, dahil oo, po sa hindi bago mo pa, maintindihan yung term na ginagamit doon, tapos bago ka lalo pa na lang. yung mga abbreviation, wala ka pong naintindihan. Pero once mo na naintindihan mo na, lalo pong magkaroon ka ng eagerness na matuto at mabibigyan mo siya ng time. Kasi pag hindi mo siya bibigyan ng time, wala eh. Wala kang matutunan. Kailangan mo talaga bigyan. Kahit 1 oras o 2 oras. Ang ginawa ko nga po pag after ng work, pagkatapos kong kumain, talagang sinet ko yung sarili ko na kailangan ako makapanood ng video recording ni coach before ako matulog. So sinet ko po yun, sabi ko, okay, wag niyo muna akong kausapin. Oo, Nag dapat talaga may ganun, ma'am. May ganun talaga Oo, dapat. kasi pag nanood ka po ng video recording tapos may kakausap po sa iyo, ay hindi, kailangan po kasi ng focus para maintindihan mo eh. Kasi kung mayroon pong distraction, hindi mo maintindihan. So, pag mayroon po akong mga tanong na hindi ko maintindihan, since na may kasama din po ako na convince na magpa-enroll po sa inyo, nagpapalitan po kami ng koro-koro. So, medyo na-explain po niya. Tapos, sabi ko, oo, so balikan ko na naman yung video niyo po sa recording. Sabi ko, ganito pala. Kasi Diba? Pag inulit mo, no, maiintindihan mo na oo, siya. Oo. hindi mo talaga maintindihan sa una, kahit sa pangalawa po, hindi. Ng pangatlo, kaya na. Oo, oo, sa pangatlo, ganito pala yung yung nakuha ko na. Kahit yung pag-explore po sa paggamit ng paglagay ng moving average, siyempre hahanapin mo po, no? Kasi sa una lang talaga medyo mahirap. Pero once pala pag natutunan mo na, lalo ka pong gaganahan mag-aral.
Mm. Lalo mo pong ini-aim na sana mag-live class na ulit si coach. Kasi oo, ganun nga po eh. Kaya excited ako pag nag-send ka po ng link. Kailan ba Sabi ko, yung next natin? Anong next date week ata, coach. anong date po ba ngayon? February 1 yung next. Yeah. Tama, Yes, coach. Feb 1 nga. Lalo na po, coach, pag nagko-compute ka Oo, sa live class. Yun, oo, sabi ko, oh my God. oo, Feb Sana, 1. sabi ko nga, darating at darating din kami dyan. Kasi, bago pa lang naman kami, siyempre, lahat naman ng nagsisimula ay mahirap talaga. Pero, Mm. tingnan mo si coach. Sabi ko nga, Tagalak talaga. sabi ko nga, nasaan to? Bakit ngayon ko lang nalaman? Sana nalaman ko to. Oo, coach. Oo, sana nalaman ko to nung time na hindi ko masabi nung nasa Pinas ako, nung nasa Israel ako dahil hindi ko po alam yung kung yung meron na akong ano noon kahit paano meron na akong kita, coach. Parang pwede na po akong pumasok sa pag-i-invest. Sabi ko, kung time na yun nalaman ko po ang pag-i-invest, kung nalaman ko po kayo, coach, pero 2017 ata kayo nagsimula, coach, no? Ah, yung full-time 2019. 19. Full-time ako Sabi ko, nagturo. Mhm. Sabi ko kung nalaman ko lang po sana 'to, siguro mayroon na po akong kita ngayon na extra. Hindi na po siguro ako magpo-full-time sa job. Kasi nakikita ko talaga ang potential niya na nakakatulong talaga ang pag-i-invest eh. Kikita at kikita ka talaga. At saka huwag Basta po kayo aralin lang kasi may nalulugi din. Tsaka depende sa tao. Depende sa effort nung tao mismo. Hindi pare-pareho yung output, ma'am eh. Walang pare-pareho yung kaya nga yun, coach, no, sisipagin talaga ang pag-aral. Mm-mm. Oo, titingnan talaga ang history, kung anong stock po ang pinapasukan nyo. Yun, oo, tama yun. So, Mm-mm. yun yung gagawin mo, ma'am. Attend ka na lagi ng live. Huwag mo nang, kasi pagka monitoring na yan, at least siguro once a week, monitoring na lang yun eh. Yung parang follow-up lessons. Attendan mo hanggang matuto ka. Oo. Pagka Marami yung sa pa po chart. kailangan matutunan, coach. Oo, yung sa chart po. Yun, ma'am. So, yun nga, gusto mo mag-prepare kaya ka nag-i-invest sa stocks para sa future mo, di ba, ma'am? Kasi Yes, coach. breadwinner ka para may maipon ka. Ano ba yung kaya hindi ka agad nakapag-invest dahil nga hindi mo alam? Yes, iyan Tapos ang dahilan po. nung nag-invest, buti ma'am hindi ka nagduda kasi madaming scam ngayon. Sa hindi ko po ma-explain, hindi po ako nagduda po sa inyo, coach. Ewan ko, talagang hindi nga ako nag-background check. Talagang nung nagpa-enroll po ako talaga kagad. Siguro dahil nung nakita ko yung video niyo po, ewan ko baka talagang sabi ko, nagalingan lang po ako sa niyo. Dahil nakita ko po kung yung the way kayo mag-explain at saka yung sipag niyo po, yung kumbaga yung parang yung hindi marunong talagang matuto Tututo sa'yo. talaga kahit 69 years. Oo. Matututo sa'yo, coach, dahil parang ang dami niyong pasensya. Oo. Ang dami niyo pong pasensya sa lalo na po 'pag nagtatanong yung niyo na parang same question na yun dun nagtatanong na yung estudyante, inulit na naman ulit ng isang estudyante. O 'di ba tapos kayo po coach explain na naman, sabi ko, "Itong si coach ang daming pasensya." Buti nga 'to si coach, bagay talaga sa kanya 'tong pagtuturo at ang daming pasensya, itinuro na nga, kakasabi lang niya tinanong ulit ng estudyante. Totoo kasi yun eh, kakasabi mo lang may magtatanong. Siguro ano Oo. yun, ma'am? Mga nalilate kasi yung iba eh. Baka mga late sila, hindi nila narinig yung unang tanong, baka ganun. Or baka medyo hindi na na-absorb, baka ganun. Oo, oo, yun nga coach. Kasi hindi nga kasi din Oo. madali maintindihan dahil yung lalo na yung pinag-aralan kasi hindi mo kasi siya na-encounter eh. Kumbaga ngayon lang na nagpa-enroll Ayun. ka na-encounter mo yung mga words na ginamit dun. Oo.
Pero Pero di, once kahit kaya siyang intindihin, ma'am eh. Basta, sikapin mo lang. Tapos ulit, hanggang maintindihan mo, huwag mong tigilan hanggang di mo naintindihan yun. Pero maiintindihan mo siya. Depende lang. oh, Kasi may ibang student ako, ang first first time na makinig, naintindihan. May iba pang second, may iba pang third. So, hindi pare-pareho. Pero kung maiintindihan, kung matyaga, maiintindihan. Kasi 69 years old, nakuha eh. Na hindi techie, hindi pa gumagamit ng computer. So, nakuha nila eh. So, yun nga po yung sabihin sample kaya. yun. Kaya. Kung Yun po gusto. ang nakakapag-encourage po kasi yun nga po sinabi nyo. Yung 69 years old nga, hindi siya techie, hindi siya marunong sa computer. Computer, natuto. Oo, nakapag-invest. Tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, ako pa kaya? Hindi ko kaya Oo, yun. di ba? Sabi ko, nagtanong ko yung sarili ko. So sabi ko, kung kaya nga niya na si Ma'am Cora po, bakit hindi ko Oo. kaya? No? Si Ma'am Cora Tapos, talaga, tsaka si Ma'am Feli, tsaka si Ma'am Florina din. Silang tatlo talaga yung senior. Oh, matatanong mo talaga yung sarili mo na kaya nga nila, ako pa ba? Ganyan po. Oo, kaya doon na po ako sabi ko, kailangan ko talaga 'tong aralin. Kailangan. Kumbaga, na-encourage po ako talaga. Sabi ko, kung gusto ko talagang kung gusto ko talagang makapagpahinga ng makapag-retire na hindi abutin yung 60 plus, ay papasok po ako sa investment. basta Kasi aralin lang talaga. Yun lang talaga importante, aralin mo kasi siyempre meron naman din maglo-loss ka eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na magi-gain ka. May loss talaga. Kaya kailangan talaga aralin. Kasi pag hindi mo aralin, wala. Kung makikinig ka lang sa friend mo na nag-invest din, ay wala pong mangyari. kailangan talaga Maglo-loss. personal goal, no? Yes, coach, tama ka. Personal goal talaga. So ma'am, ano yung pwede mong i-share sa mga kagaya mo na makaka-relate sa iyo? Yun nga, lagi kasi nilang sinasabi, yung time ko, OFW, super busy. So, ano ba yung mai-encourage mo sa kanila para simulan nilang paghandaan yung future? Kasi, lagi tayong busy eh. Lagi tayong busy. Ang importante kasi ma-schedule mo. So, yung paano mo siya ini-schedule. Yun nga. So, yun nga, nagbawas ka pala ng ng job. Parang ganon. Nagbawas ka muna Eh, ng job. Tama ba? oo. Hindi At ka, saka, yes coach, at saka pag meron po talaga kayong goal, kahit gaano pala ka-busy, bibigyan nyo lang po siya ng 1 oras after ng work, yung before po matulog. Kasi yun ang ginawa ko po eh. After ko po ng work, after ko ng kumain lahat sa gaan, binigyan ko lang talaga siya ng 1 oras na manood or 2 oras. Pag sinet mo po siya, gawin mo po siya ng continuous. Pag sinet mo siya, after ko ng work, manood ako ng recording ni coach, i-aim mo na siya araw-araw eh. oh, di ba ma'am? Sabi Nasanay mo, ka na ay eh. hindi pa ako, oo. Sabi ko, Nasanay. ay, oo, kailangan ko pang manood ng ni coach recording. Sabi ko, bago ako matulog, para may matutunan ako. Tapos, minsan sasabihin mo, parang may kulang dun sa kailangan ko ulit manood ng para lalo kong matutunan. So, meron ka ng eagerness. Pag inano mo talaga, sinet mo yung goal mo, o manood Mm. ako ng talagang gawin mo. Huwag mo lang talagang sabihin. Gawin mo, bigyan mo lang ng time. Kahit Ayun gaano ka talaga. ka-busy, mabibigyan mo pala ng time. Dati sabi ko, busy po ako, pero Oo, once pala, nasimulan mo na siya, tuloy-tuloy na yon. oo, tutuloy. Basta simulan mo lang. Huwag mo lang sabihin na, bukas na, ay, next na marami Pero pa yun naman. ma'am, busy ka lagi, di ba? Busy ako lagi. Oo, sabi Kung ko nga, ngayon wala akong time naisingit yan, mo. coach. Busy ako niyan. Wala. Pero nung sinimulan ko po siya ng bigyan ng Oo. time, oo, lalo na pag may natutunan ka, lalo kang gaganahan. Yung 1 oras ko po, nadagdagan ko ng 2 Oh, hours. yun yung sinasabi Nadagdagan ko ko po. eh. Mm. Ganyan din, yan naman lagi kong sinasabi, simulan mo sabi ko nga 30 minutes. Kasi yung 30 minutes mo in time, madadagdagan yan dahil sanay ka na eh. Sisingit mo na, isistema mo na siya eh. Naisama mo na sa sistema mo. Oo, Kasi totoo gaganahan yun. ka talaga.
Ganahan. Kahit yung kasamahan ko sa bahay, minsan sabi niya, "Oh, bakit hindi ka nag-aral ngayon?" Sabi kasi nasanay na po sila sa akin na pagkatapos kong kumain, uupo na po ako sa harap ng laptop ko. Tapos hindi na sila mag-ano kasi nag-aral ka. Tapos nung hindi na nila no ko nakita, "Oh, hindi ka ata nag-aral ngayon." Sabi ko, "Nagpahinga lang ako saglit," sabi ko. Kasi minsan 'pag pagod po kailangan din magpahinga. Tama. Kailangan kasi hindi po papasok yung Lahat. pinag-aralan mo 'pag Tama, hindi po tama. oo, 'pag hindi po ready yung mind Oo. mo. 'Pag Mm. puyat, 'pag ano, wala talaga, hindi talaga. Oo, Kailangan kahit ano talaga pang ano mo. Ayun po ang nangyari sa'kin nung bago lang ako. Talagang kasi pinilit ko yung sarili ko, eh. Nung pinilit ko yung sarili ko na manood, wala, hindi papasok, wala pong papasok. Pero nung kailangan may preparation din. pero nung simula po ng inano ko po, pero simula po nung nag-set na po ako ng goal ko, na binigyan ko po talaga ng time, lalo ka Ayan po na, ma'am. oo, Oo, ma'am, dun kasi nagkaroon ano, po. yung mga masisipag, talagang maganda yung result nila eh. Sana din po. Tsaka ano, ma'am, Pagdating yung maituro mo to, may isa ka lang maturuan, malaking bagay na yun. Kahit isa lang. yun Bawal, na nga po pamangkin mo, ah, basta kahit isa lang, 'di ba? ayan na nga po 'di ba coach ang nangyari sa akin 'di ba ako po yung Yung kaibigan mo. nagpa-enroll po ako sa inyo. Oo, Tapos ini-encourage ko po yung kasama ko po sa apartment, si G Rose. oo. Sabi ko sa kanya tapos ayaw niya. Pero then sinend ko sa kanya yung mga video niyo coach, shinare ko sa kanya. Tapos tiningnan niya po yung video na sinend ko sa kanya. Parang nung napanood po niya yun naalanganin siya, lalo na po siyang nagkaroon din siya ng eagerness na mas laliman pa niya yung pong ano po yung titingnan niya po yung kung ano talaga yung laman ng video niyo ni ng kaibigan ko. Tapos nakaengganyo pa po kami ng isang kasamahan ng friend. Dahil nakikita niya po Si kami, Rowena, oo. pero Masipag na po. yon. Masipag mag-update yon na kaya daw niyang maintindihan through recordings lang, sabi niya. Oo, kasi busy din po yun. Oo. Busy na. Oo, oo. OFW, Tapos mayroon pa po yung isa, busy rin. actually si Charits po, Tiwan. Yun po, dahil nakikita niya po kami 'pag 'pag nag-uwi po siya, "O ano yung pinagkabibisihan niyo diyan?" Para sa future. Oo, 'pag may ano po, willingness talagang matuto ka sa isang bagay, talagang matutunan niyo po siya. Kasi nung una, talagang ang hirap intindihin. Pero nung sinet ko na talaga ang mind ko na, kailangan ko na talagang i-serious 'to at lalo na't 43 na po ako. Sabi ko, siyempre ilang taon na din ako nagtatrabaho 'no. Since bata pa ako nagtatrabaho na ako, pero nung simula talaga akong kumikita na tumulong na talaga sa magulang ko, 2006 nagtrabaho po ako sa Manila sa isang, agency, placement agency yung nag-aano po, yung mga aplikanteng nagpapapunta ng abroad. So nagtrabaho po ako doon ng almost 3 years. Magkano na lang po ang sweldo dun sa Manila, yung minimum at that time coach, I think 300 plus ang a day. Tapos no work, no pay. Paano ka po nasu-survive nun? Tapos ang natitira lang po talaga sa akin dati yung pambili ko lang sa kailangan ko, like yung personal mong pangangailangan na ang sobra nun ipapadala ko na sa amin. Kulang na kulang po ang magkano lang naman ang maipadala ko dati kasi magbabayad ka pa ng rent kasi taga Mindanao po ako. Nagtrabaho ako sa Maynila.
magbabayad ka ng rent, pagkain mo pa, pamasahe mo pa. Well, yeah. So magkano na natitira, kulang na yun. Maubos talaga, Kaya ma'am, no, pag hindi ka nag-i-invest, madaling maubos. Pag nag-invest ka, may paglalagyan. Yung alam mong may isas, parang ano lang yan eh, nag-aral ka, sinet aside mo yung time. So parang gano'n din sa investment. Sikapin mo din na, ito, para dito to. Ganun. tapos nung sabi ko nga, bakit hindi ko 'to nalaman noon pa? Mayroong paggaganyan Hmm. na ano, kasi well, kakasimula ko pa lang pero alam ko darating din ako sa time na kung ano yung kinikita ng iba ay kikitain ko din pagdating ng panahon. Pero kailangan Na, pag-aral muna. Kasi kung hindi po pag-aralan, mahirap din po kasi marami din po ang naglo-loss eh. um, Kailangan aralin talaga. Sipagan lang po talaga. Yung lagi pong nagsasabi ng walang time, hindi pala totoo yung pag binigyan mo pala talaga ng time, magkakaroon ka ng time kahit gaano ka pala ka-busy. Basta mag-set ka lang ng goal mo na gusto mo ma-achieve yung goal mo na yun, magkaroon ka po pala ng time. Dahil ako dati sinasabi, kung natandaan mo niyo po coach, nung nag-live po kayo, sinabi kong wala akong time. Wala po kasi akong time coach eh. Pero pag binigyan niyo po pa ng time, mas marami po po lang time. Sabi ko nga ngayon, bakit dati wala akong time? Pero ngayon, ang dami ko ng time. Naboboard na nga ako. Kasi sabi ko, kaya sabi nga niya, sabi ko, hala, ang dami ko na tuloy oras ngayon, naboboard na ako dito. Gusto ko na po another masterclass, another live niyo na naman po. Sabi ko, kasi pag binigyan niyo ng time, lalong dadadagdagan yung oras mo. Tapos dadadagdagan ulit hanggang sa, sabi ko, oh, may time pala. Kung bibigyan niyo lang talaga ng time, ano oo, mo, may saka ano time ka. din, preparedness din sa mga mindset. O, tama, coach. Mindset talaga. Hmm. Basta bigyan mo lang ng Parang, o- oras, kahit konti. Tama yung sinasabi mo, coach, na konti muna nung una. Tapos habang tumatagal kasi nga gusto, gusto mo pang maraming matutunan, nadadagdagan at nadadagdagan mo yung oras. Tama yung sinabi mo, coach, na mag-set lang talaga ng goal. so ma'am, ayun, salamat po sa ano. Sana madami makarelate sa'yo, lalo na yung mga OFW na sabi nila super busy, walang time, tas yung oras. Yun kasi yung mga sinasabi nila, yung oras natin iba, hindi talaga ako makakasali, wala akong time. Yun. So, yun. So, sana ma-interview ko din yung iba mong kasama na sa recordings lang nanonood para at least makita nila na okay lang sa recordings at your own pace nga yun eh. Yun, ma'am. So, salamat po sa paun Salamat din, paano yun coach. ka paunlak na interview. Diyan si Jay Salamat din, Rose. Siya yung coach. next. Matyaga mong pagtuturo, coach. Talaga marami kami natutunan sa iyo. Oh, ma'am, pakita mo si Jay Rose para diyan siya. Siya yung next. Nasaan ka, ma'am? Sumilip ka daw Invita kasi po si ikaw yung Jerome. ayan, ma'am, ikaw na yung next ha. Nagpa-beauty na siya. So, ayun. Sige, ma'am. So, salamat po. Salamat, coach. Yun, ma'am. Sige, Sana bye. marami pa po kayong matutulungan, coach. Opo, ma'am. Dahil talagang Basta maganda po masipag, kayo basta ano magturo. lang, ma'am, time talaga. Lahat naman Oh, inaaral, dapat aaralin talaga eh. oh. Ayun, ma'am. So, sige po, salamat. Ay, magbabay daw tayo. Bye, ma'am. Bye, coach. Bye. Salamat.